Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 saga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag ibang yabahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at ubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayaw mga ka-Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sa Lunes, Hulyo 7, tuig 2025. Pod sa inyo alagad, Janelle Baclay. Sa buong adlaw, Lunes, masanaaw ang aton kalangitan. Fine weather kita diri sa may syudad sang Iloilo. Of course, kung kahaponanon, maka-eksperyensya sang pila ka mga pag-ulan-ulan ang pila naton ka mga lugar diri sa may isla sang Panay kag sa bilog nga Western Visayas. Pero kung udto pero tigid ka paang ag bangod Lunes masako naman ang aton siniya nga mga dalanon subong nga adlaw kay may klase mayara sing opisina. Yang aton pila ka mga dalanon diri sa may Iloilo City, ang iban may mga ginapaidalom sa rehabilitation, may mga drainage project kag iban pa. Expect sang matraffic nga sitwasyon sa pila ka mga lugar diri sa may Iloilo City. Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, update kita sa sining natabo nga insidente bala sa nagligad sa Pisanan National High School. Ginaduso ni Senator Bam Aquino nga imbestigaran ining insidente sa diin nga ginatos ka mga estudyante sa Pisanan National High School sa Sibalom Antique ang nagkaralipong sa nagligad. Pero ang maayo nga balita kay nakapuli naman sila kag wala man gid sa mga critical ang kondisyon tungod sa insidente. Pero suno sa senador nga daw kinahanglan gid ni nga mapadalman mausisa kung ano nga chemical para nga malikawan nga hindi na ini matabo paliwat. Sa piyak nga bahin sa ginpagwa nga order sang alkalde sang Banwa sang Sibalom, nagapabilin nga suspendido ang klase sa preschool, tubtob senior high school sa barangay Pisanan sa munisipyo sang Sibalom. Wala pa maka-recover sa trauma ang aton siniya nga mga estudyante, ginikanan pati barangay officials. Ngayon, matakugang Pilipinas. Tungod sa insidente nga itong halos kinulbaan ang bilog na komunidad. Abi nila ano na itong chemical ang resulta sang massive nga pagkaralipong sang pila ka mga estudyante. Di hasta subong, wala anay face-to-face classes dira sa barangay Pisanan National High School. Alternative delivery mode anay no? Sa aton sining mga estudyante, patahaw-tahawon tanay, pahupa-hupaon tanay ang nangin epekto sang sinimanya nga insidente. Sa biyak na bahin, makakuha kita karon sang balita man dira sa may Kapitolyo kasunod sang pagsaulog sang Nutrition Month. May ara sing ginkantuan nga programa si Marian Grace Ereñeta dira sa may
Kapitolyo. Ibaloon ta karon kung anong mga aktibidad may kaangtanan sa selebrasyon sa Nutrition Month. Kaya man, importante gid nga subong nga bulan. Actually, hindi lang subong nga bulan dapat ha. I-remind kita aton nga mga pumuluyo sa pagkaon sang nutritious food para makalikaw kita sa mga pamalatian kag mangin healthy ang aton ikaayong lawas. Malapor sila na ang dugan ko inday. Ako samang kita kung anong status sang bagyo na nasiplatan sa Philippine Area of Responsibility Dugay-Dugay naupod sa Pag-asa. Oh, ay gali na gumba. Yari na sa aton siningalinya si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa kung maghatag sa aton sa pinakaulihing halakat sang panahon. Mayong aga, Ma'am Leonor. Hi, hello. Ngayong aga, ang mga natin mga update para sa subong mga adlaw Monday, July 7, 2025. As of 4 a.m. po din na aga, monitor natin nga bagyo, si Bagyong Bising. Ang iya central sa mata sina-estimate natin ngayon at nituloy on 405 km northwest of Isayas, Batanes. May maximum sustained wind nga 130 km per hour near the center, suggested na up to 180 km per hour. Ang investment is sa northeastward at 25 km per hour. Si Typhoon Bising nag-re-enter ni sa alas 11 ng gabi sa ginapasa mo nga magbuwa man ini sa ating Philippine Area of Responsibility this morning. Samtang southwest monsoon naman nag-affect sa nabiling na bayan ng ating pusod. Pagbangon sa mga sistema, ang Western Visayas na mag-experience sa makalungan ng kalangitan, may mga scattered na pag-ulan sa dalatag panagoob, sabi nagat sa habang sa kalog-ihon tugas ng southwest monsoon. Mahina kung itong makasarangan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas na maghahalin sa direction southwest, south, na magdadala sa mga kanay itong makasarangan ng pagbalot ng ating katagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na sa kami ng 5:33 a.m. kung mag-atunit ini, 8:15 p.m. karon sa hapon. Pagmamay natin latest for the update, kalingin ito ang video sa product station. Ako si Marcel Vasquez. Madamo din na salamat. Ma'am Leonor, malayo ang posibilidad nga mag-landfall ang ining si Typhoon Bising sa aton nga pungsod. Marami ito malayo. Kaya ara na siya sa may southern part ng Taiwan. Madamo ka salamat, Ma'am Leonor, sa imo tayong ginhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you, Ma'am, and good morning. Madamo mga salamat. Nabatian si Ma'am Leonor Silvestre sa Pag-asa. Si Typhoon Bising matapos nga masiplatan diri sa may Philippine Area of Responsibility. Ito malayo sa posibilidad nga mag-landfall ini siya. Ti kaduwa nga bagyo sang subong nga tuig ining si Typhoon Bising. Ano sa projection sa Pag-asa 2 to 3 typhoon mo ang posible nga magsulod sa PAR. Subong iya nga bulan sang Hulyo, ti amo paningidaan ng bulan na ginasaulog naton ang National Disaster Resilience Month. Gina-remind gid ang aton nga mga LGUs nga mag-preparar ka magpanghanda subong iya nga bulan i-alerto ang aton sini nga mga logistics para nga sa tion sang kalamidad o kon emerhensya, national disaster, man-made disaster. Ma-alerto gilayon ang aton siniya nga mga rescuers, ang mga volunteers naton sa pagresponde. Ito test drive niyo, do test run ang natabo sa nagligad nga simana dira sa may area iya sang Banwa sang Sibalom sa probinsya sang Antique. Nalipay, hindi mapunggan. Ay, sa imo pang lakat, matapugam lang. Dugay-dugay mangusisa kita sa selebrasyon man no sang sining
ginahiwat subong nga pagka-celebrar sang Nutrition Month celebration kick-off ceremony sa Iloilo Provincial Capital sa diin nga ginatagaan gid subong sang hype sa bulan sang Hulyo ang husto nga pagkaon sa mga nutritious nga mga pagkaon kasubong sang utanon, prutas, kung isa ang aton nga lifestyle wala subong tungod nga moderno nakita tanan instant tanan pwede mabakal kag madasig nga lutuon at kung isa nagabutang sa kompormiso ang ikaayong lawas kag ang nutrisyon nato no ti subong nga nutrition month ginatagaan gid ini sang emphasis sa aton siniya nga pagsaulog sa nutrition month nga magpabilin kita nga magkaon sa mga nutritious food especially sa mga kabataan subong ano bla ang mga kabataan subong ganito hindi na magkaon kautan inaanad na lang sa instant sa piyak na bahin pagkapangunahan naman ni Mayor Raisa Treñas Chu ang pag-award sang pila ka mga scholar sang Iloilo City Government. Inday sa imo yuhog nga tunay dughan ko Sa sa kunining pagpanagtag sang educational assistance. ganing ang hay Kag awarding sa mga best performing police station sa second quarter sang tuig 2025. Payara sing apat ka mga stations na pagapasidunggan bangod sang ila siniya maayo nga performance bala naman naton nga daan nga in effect na ining mando sa aton sini nga Philippine National Police nga 5-minute response inday yung mga best performing police station sa second quarter dito sa siyudad sa Iloilo ang tagaan man sang pagpasidungog lakip sa mga magabaton sang award amo ang Station 8 ang Station 9 kag 4 kag ang City Drug Enforcement Unit dire ka lang istar sa balay agot ta mangod sang ila siniya maukod nga pag perform sang ila sini nga katungdanan ay sa imo panglakat matakugang mudla balanta nga ang aton sini nga mga elected officials bago lang gid nakasumpa bago lang gid nakasugod sang pagpanerbisyo kag diri sa may bahin sa siyudad sa Iloilo daw more than 1 week pa lang si Mayor Raisa Treñas iya pagapangunahan ining awarding sang mga best police station sa hindi gid lamang madugay. basta wala lang sang away pangabuhita matawhay Sa piyak nga bahin, good news sa bahin naman niya sang aton siniya nga kampanya kontra illegal nga droga. Ang Philippine Drug Enforcement Agency nagdeklara sang 96.4% sang mga barangay sa Western Visayas ang makabig nga hilway o kon hilway na sa illegal nga droga kon drug free, drug cleared. malapor sila Matapos nga ginpaidalom sa evaluation sang Regional Oversight Committee ang estado sang pila ka mga barangay tinagdugang may ara sing 4 ka barangay kung hindi kita magsala ang gindeklara nga drug cleared sang aton sini nga Regional Oversight Committee nga ginapangunahan sang Philippine Drug Enforcement Agency. Ini amo ang barangay Timpas Panitan sa Capiz, Bayuyan sa istansya sa probinsya sa Iloilo, kag diri sa Iloilo City, duwa ka mga barangay sa Molo ang nagdugang sa listahan sa mga drug cleared barangays. Ining barangay Yulo Drive sa Arevalo, kag barangay Katilingban sa distrito iya sang Molo. kay hay Di ka ba paano nga mangin maukod ang aton siniyang mga barangay officials sa pagbantay sa kampanya kontra illegal drugs. Hindi nga kalimtan naton ini o pabuyan-buyanan naton ini kay ang illegal drugs isagid sa mga cause kung nga mataas ang crime rate sa isa iya ka lugar. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, out of 3,389 ka barangay, yara na sa 3,270 ang drug clear. Tida ko ini nga accomplishments sang aton siniya nga mga nagkalain-lain nga sektor ka sa pagpanguna sang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, ang aton siniya nga LGU nga nagasakdagid sang
ang mga programa kontra sa illegal nga droga. Dili sa Western Visayas, mayara pa sang 119 ka mga barangay ang ginapasuni nga affected pa sang illegal nga droga. But siningon may mga monitored illegal drug activities pa sa sina nga mga areas. So kabay pa nga ma-clear ina, ang mga na-drug clear na to, bantayan nyo kita kung ano ang para ma-maintinar na to, no? Ang ining Di makatulog sang dugay. pagbantay sang estado sang illegal nga droga, especially sa mga drug cleared na iya. Sa Hindi ang ginahimo sina, ginarilisan nila sang certification no sang Philippine Drug Enforcement Agency kaga gina-recognize ang efforts ng mga barangay officials para nga ma-verify kag may ipakita sila nga dokumento nga sila ang nakapasar kag nakaagi sa evaluation sang Regional Oversight Committee. Hindi na basta-basta kay ang sistema sang screening kag evaluation. Halimbawa, submit mo dokumento ang aton sini nga mga barangay drug ang badak naton bala. siling sang mo tatay. Naga-submit ina sa mga requirements kag in-evaluate ina sang oversight committee. Hindi na basta-basta nga chikan ka lang na. Kung may checklist, okay ka dayon, pasar na kamo. Kundi ang iban dira, ikadua, katatlo, kaapat mag-submit sa ila sini nga mga dokumento. Kung hindi ina ma-comply, kung hindi ina makompleto, denied na siya. So, ang oversight committee composed ini sa nagkalain-lain ng mga representative from iban sa mga law enforcement agencies naton nga nagaserbe as committee nga naga-screen kag naga-usisa sang estado sang isa ka barangay. So laban-laban may verification gina and evaluation, hindi lang nga mag-submit ka sang folder mo tapos i-check lang na ati okay na ni. Kundi mayara sing investigation on ground no sa pag-submit sang imo sini nga dokumento, interviewon mga barangay officials. Siguro may ara sa mga survey sa kabarangayan, hindi lang barangay officials kay hindi man tanan nga barangay officials Inday! amo lang gid yang nakahibalo kaya ang iban gani nga pumuluyo may ara gani nga wala mahibaluan ang barangay officials pero pumuluyo sa barangay nakahibalo sa mga illegal nga mga transaksyon dira especially sa illegal nga droga. So bot siningon ginapangabudlayan kag ginapungkuan gina-evaluate sing maayo Mata ko kapilipat. ang isang komitiba bago ideklara ang isa ka barangay nga drug clear. Inday! Ahahay! Kahit galing akong pa. Whoa! Yeah! Ang iba na nga detalye siguro no, especially sa sining Nutrition Month celebration kick-off ceremony nga ginkaduha ni Miriam Grace Aranieta, natingwaan naton nga ma-establishar no dira sa may Kapitolyo. May kang tanan sa sining pagsaulog naton sa Nutrition Month. Kung hindi ta karon mahingagaw sa iba na lang nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Pero tamo gini ang mga major activities kag celebration nga ginadumdum sa buong month of July. Una, ang National Disaster Resilience Month nga ginadumdum kada bulan sang Hulyo kag ang ikaduha Nutrition Month. So ina supported ina sang aton siniya nga layi ang pagsaulog sa sining duha ka mga mayor nga aktibidad sa bulan sang Hulyo. Ang dugan ko, Inday! Ang Nutrition Month kag ang aton siniya nga National Disaster Preparedness Month. So kabay pa nga paagi sa pagdumdum sa mga preparasyon naton, nutrisyon kag sa disaster preparedness. Ay galing na Subong nga bulan ma-enhance nato no ang aton siniya nga awareness sa nutrisyon kag subong man sa aton siniya nga pagpanghanda sa kalamidad, especially sa mga mga natural calamities nga ginalauman nga nag-aabot sa aton kasubong sang pagbaha, linog, bagyo. May lang gani kay si bagyong bising medyo daw hindi maglandfall diri sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:51 sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. sa imong pag-iay si Tuto Gatulo ang laway. Hindi Ang iban pa nga mga updates karon, especially sa mga balita sa Iloilo City Hall, abantayan naton kay nga tunay
ipalayag naton sa iban pa naton nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Sir Jason Bagorio. Sir Jason, good morning. Salamat kin sa imo sini nga pagpamati Sa imo pang mga tropa naton dira nga mga baker sa Hereyos sa La Paz. Gawpod sa aton sini nga pagpangalagad. Of course, Sir Sherwin Marcoia. inday. Kay gali na gumba. Wow. Yeah. Ang balita karon ni Miriam Grace Ernieta may kang tanan sa Nutrition Month. Bantayan na lang sa programa Balita Issue kag iban pa. Tagit sang tunay. Kung mga walay kabulay. Wala kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako nagid lamang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.